Pinag-aaralan ng MMDA o ng Metropolitan Manila Development Authority ang pagkakaroon ng double-decker bus sa EDSA. Mababawasan na raw nito ang bilang ng mga bus, giginhawa pa ang pagko-commute. Live mula sa Pasay City, si Dano Tingkungko may paandar. Jessica, sa bigat ng daloy ng trapiko araw-araw dito sa Metro Manila, pinag-aaralan ngayon ng HPG at ng MMDA ang pagtatalaga ng mga double-decker bus. Katulad na lang ng shuttle na ito na ginagamit dito sa Mall of Asia Arena. Pero posible nga ba mga tulad nito sa EDSA? Pagpatak ng Lunes sa Metro Manila, wala nang pinipiling oras ang traffic sa kalsada. Kung tutusin, di lang naman mga motorista ang apektado. Kung walang galawan ng mga sasakyan, walang mga bus na masasakyan. Sa tala ng MMDA, may halos 5,000 bus na may prangkisa sa Metro Manila. Halos 3,200 rito dumaraan sa EDSA. Pero kung titingnan ang traffic sa EDSA, gaano man karami, wala ring silbi kung hindi nakakarating sa pupuntahan. Kaya sa sandaling may dumating, ang eksena madalas, agawan. Mahirap po sumakay kasi po halo-halo, ganun. Naiipit po minsan eh. Sa sobrang sikip, di na ako makahinga. Pero dito sa Mall of Asia sa Pasay, walang konsepto ng siksikan. Ito ang double-decker bus ng Mall of Asia Arena. Nagsisilbing shuttle service na mga may ticket sa mga concert o games sa arena, pero malayo ang panggagalingan. We wanted a transportation vehicle na syempre unique din. And we haven't seen something like this in the Philippines. Syempre something that's grand and that can also fit yung mga needs ng patrons namin. Sa loob ng double-decker bus, may sapat na espasyo kada upuan para hindi siksikan. Dalawa ang hagdan paakyat at meron ding side-facing seats na parang jeep. Mula MOA Arena, susunduin ng mga may ticket sa ibang area tulad ng SM North Ed sa Omega Mall papuntang MOA area at pabalik. You save on gas, you save on car space, you save on bad traffic. Ang double-decker bus tulad ng Samoa, isa ngayon sa mga pinag-aaralan ng MMDA at PNP Highway Patrol Group na posibleng dalhin sa buong Metro Manila, partikular sa mga city bus sa EDSA. Hindi pa raw nakakausap ng MMDA ang mga bus operator pero sa kanilang paunang pag-aaral, malaki raw ang pwedeng itulong nito sa pagpapagaan ng trapiko sa lungsod. Ang problema kasi natin is the volume of vehicles. Yung carrying capacity ng road natin would no longer accommodate yung number of vehicles using roads right now. So kung ang mangyari is we use buses, na double-decker buses, we would be already reducing the number of road space occupied for a double the number ng passengers. Mas okay para luwag. Kahit naman MRT, sikip eh. Scary. Masyadong mataas na kasi. Kung makakatulong naman yun, bakit hindi? Ang tanong, kakayanin kaya ng kasalukuyang mga clearance sa EDSA mga double-decker bus? Halimbawa na lang sa ilalim ng mga paskil tulad dito sa Kamuning at Connecticut, sa ilalim ng mga underpass tulad ng sa Cubao at Shaw, at sa ilalim ng mga tulay ng MRT. Ayon sa MMDA, bukod sa clearance limits, tinitingnan na rin daw ng ahensya ang ibang mga posibleng obstruction point. Pero lahat naman daw ito kayang gawan ng paraan. Meron kasing mga double-decker buses na hindi talaga double the height ang kakalabasan. We can accommodate yung 1.5 double deck buses. Bus to Arena, ang seating capacity nga. Walang standing capacity dahil bawal tumayo. Standing capacity dahil bawal tumayo dito sa units nito na ginagamit dito sa Mall of Asia at ang biyahe ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng Philadelphia. May problema lang po tayo sa ating signal mula sa kinaroroonan ni Dano. Dano, naririnig mo ba ako ng maayos? Jessica, ngayon, naririnig na kita ngayon. Okay, kasi nung araw, meron ng double-decker buses sa Metro Manila at they were running for quite some time, no? Hanggang sa unti-unti, bigla na lang silang nawala. Maganda sigurong tignan, bakit kaya nawala yung mga double-decker buses nung araw? Baka kasi hindi viable. So, in any case na merong plano ngayon na ibalik sila, baka dapat matutunan din kung ano yung lessons from the past, no? Kung bakit biglang nawala yung mga double-decker buses noon para hindi maulit kung matutuloy nga yung pagkakaroon ng double-decker buses ulit ngayon.
Tama, Jessica. Isa yan din dun sa mga magandang tingnan, no? Sa anumang pag-aaral, no? Na related or connected dito sa pagbabalik ng double-decker buses dito sa halimbawa sa Metro Manila o sa EDSA. Bagamat sinabi rin ng MMDA, no, na hindi pa nila nakakausap yung mga bus operator dito. Dahil kumbaga sa ngayon nasa planning stage pa lang ito or kumbaga policy stage pa lang ito. Pinag-aaralan pa ito kung viable. Pero isa dun sa mga automatic na siguro nakita natin, no, in terms of whether or not this will be viable is yung current na vertical clearances natin. Halimbawa na lang dito sa EDSA kasi marami tayong mga ilalim, marami din tayong mga paskil, billboards, or halimbawa yung mga tulad sa MRT. Kung halimbawa yung mga double-decker bus na talagang po yung sukat, pa po yung